saan ba tayo mag-uumpisa? Siyempre, kay Libayan tayo mag-uumpisa. Pakinggan natin yung sinasabi ni Libayan. So, ito, umpisa na natin. O, share ko muna yung screen natin, ha? Para may idea tayo kung ano itong pag-uusapan natin. O, pakinggan natin to. That's the difference between you and me. I admit I commit a lot of mistakes. But when my mistakes are pointed out, I correct myself and I correct the people who believed in me. Okay. Sabi niya, kapag na-point out daw yung mali niya, kinokorek niya yung sarili niya at yung mga taong naniniwala sa kanya. Ito ngayon, nag-content tayo kahapon. Bibigyan ko lang kayo ng yung content natin kahapon. Tignan natin kung magsosorry siya dito bago tayo pumunta dito sa Safe Spaces Act. Ano ba ito? Pakinggan natin ito, ha? Ito yung kahapon na content natin, tungkol sa pagtuturo ng mali ni Libayan. Pakinggan ito. Si Henson Chu. Sa mga lawyer po na nakikinig sa akin dito, pakicorrect ako kung mali yung interpretation ko dito, ha? Pakicorrect po ako. Pakinggan natin ito. Hi attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa ex? Yan. Ayan. Ito nagtatanong, humihingi siya ng legal opinion. Of course, lawyer yan. Humihingi siya ng legal opinion dito kay Libayan na paano ko mapoprotektahan yung property ko na hindi ko makasama yung ex ko kasi ex na nga niya. Although kasal sila, hindi pa sila legally separated. So gusto niyang bumili ng property. Siguro, di natin alam, baka meron siyang bago. No, di ba? So, humingi siya ng tulong dito kay Libayan. Paano ko mapoprotektahan na hindi kasama yung ex ko doon sa bibiling kong property? Tignan niyo kung ano sagot ni Libayan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Best way, wag mong ipangalan sa'yo. Tuloy. Yun lang. Diba? Huwag mong ipangalan sa'yo, pangalan mo sa iba. Tapos gawa ka ng isang trust agreement. Lumalabas, ang sinadjust dito ni Libayan ay dummy. Dami po ang sinadjust dito ni Libayan. Pakinggan pa natin. Pero syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Pwede pa rin daw habulin. Bakit hahabulin ng batas ito? Dahil illegal yung tinuturo niya. So, ibig sabihin, pera ng tao, tapos bibili siya ng property, ipapangalan sa isang trusted niya. Nagagawa sila ng agreement under the table na akin yan. O kaya, deed of sale, na mga ganun bagay Ngayon, yun ang sinadjust ni Libayan dito. Kaya alam niya na pwede pa itong habulin. Pakinggan natin ulit, pakinggan natin. Tapos gawa ka ng isang trust agreement. Pero syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Yan. So, hahabulin. Ibig sabihin, hindi po legal yung ipinayo ni Libayan. Tuloy. Unless may tago mo siguro ng ganun. Unless may itago mo siguro. So, tinuturuan niya na kung gagawa kayo ng kalokohan, itago na ninyo. Ganun ang ibig sabihin dito ni Libayan. Tuloy. No, actually, hindi maganda yung sinasabi ko kasi actually, hindi maganda yung sinasabi ko. Hindi maganda yung sinasabi ko. So, alam niya na hindi maganda yung sinasabi niya. Nagpapayo po ng illegal dito si Libayan. Isang abogado na merong Q&A sa online na nagpapayo ng illegal. Ayon mismo sa kanya, hindi maganda itong sinasabi ko. Di ba? So, ito na. Sa mga lawyer na nakikinig dito sa akin, pakikorek ako. Kaya nga, yung pangalan ng channel niya, akala ko payong legal. Bakit illegal? Payong illegal. Yan po ang channel ng batas natin. Meron ng scaman sa batas natin channel. Meron pang payuhan ng illegal. Paano mo ako aanin dyan, di ba yan? Paano mo ako kukontrahin dyan sa harap ng judge? Malinaw pa sa sikat ng araw na mali ang tinuturo mo. Ikaw mismo, sinabi mo mali yan. Pakinggan natin. But balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa ex? Yan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Diba? Yun lang. Diba? Huwag mong ipangalan sa'yo, pangalan mo sa iba. Tapos gawa ka ng isang trust agreement. Pero syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Unless may tago mo siguro ng ganun. No, actually, hindi maganda yung sinasabi ko kasi sinasabihan ko kayo ng paraan para i-circumvent yung batas. Pero marami ang gumagawa. Para daw i-circumvent yung batas, para dayain yung batas. Yung rules, ibahin yung rules. So makikita siya dito, talagang ito si Libayan, nagtuturo ng illegal. So ngayon, ang tanong ko sa Libayan, ipe-play ko ulit itong isang mo ha, pakinggan natin to. Pakinggan natin to. But when my mistakes are pointed out, I correct myself and I correct the people who believe in Hindi ba Libayan, mistake mo yon? Di ba mistake mo yon? Patunayan mo ito, baka naman hanggang ngayon magsisinungaling ka pa. Alam namin na sinungaling ka, pero huwag ka magpag-grandstand dito sa amin. Di ba yan? Huwag ka magpag-grandstand dito sa amin, nandito si Melia Priax, strong lang ang malakas. Di ba? So dito, nakita na natin, pinoint out ko yung content ko kahapon, na sinabi niya kapag siya nagsisinungaling o nagkakamali, kinokorek niya, Libayan, pakikorek ito. Mananatiling parang anino mo ito, Libayan, ang dami mo ng pagkakamali. Dadagdagan pa natin ngayon. Punta na tayo sa pinaka-topic natin. Ano ba ang topic natin? Safe Spaces Act. Ngayon, pinipintasan nila si Fiscal EJ. Edi, gamitin natin reference si Fiscal EJ patungkol sa Safe Spaces Act. Tapos, pakinggan naman natin si Libayan patungkol din sa Safe Spaces Act. At sabihin ninyo, sino sa dalawa ang nagtuturo ng mali at nagtuturo ng tama? Pakinggan natin ito. Pakinggan natin. Ay, magandang hapon din sa iyo, Ma'am Ludi Cortez. Inday Luding, maayong gabi kaninyong tanan, mga igsuon at mga amigo natin diha.
Ate Kabisdak, sa lahat ng Kabisdak natin dito, shoutout sa inyong lahat. No? Pakinggan natin to. magiging criminally liable po si Mang Kanor under the said law. Si Mang Kanor. Now let's go to the acts that are considered gender-based online sexual harassment. Yan. Gender-based online sexual harassment, Section 12. Ano sabi ni Fiscal EJ? Pakinggan. Under Section 12 of RA 11313, gender-based online sexual harassment includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through Gumagamit ng mga online. Computer, internet, lahat. Tuloy. threats, Kaya nga nakalagay dito online eh. unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or through direct and private messages. So mag-ingat po tayo sa pagsisend ng mga messages dahil pag nag-send kayo ng mga misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks, kahit nasa private message, you can still be held liable under this law. May mga nagsisend sa akin dyan ng dede. Pwede ko pala kayong kasuhan ha. Sa inbox ko rin, may mga nagsisend ng dede. Uy, lalaki. Nakakalunod. Huwag kayo send ng dede. Tsaka pag magsisend kayo, sama niyo mukha nyo. No? Sama niyo mukha nyo. Yung dede lang. Okay, tuloy natin. Pwede ko pala silang kasuhan, ano? Safe Spaces Act. Tuloy. Invasion of the victim's privacy through cyberstalking and incessant messaging. So, these two acts must come together, cyberstalking plus incessant messaging. Kasi paano mo naman malalaman na you are being stalked if there was no incessant messaging that goes along with it. Then we have uploading and sharing without the consent of the victim any form Uploading and sharing without the consent of the victim. Tuloy. of media that contains photos, voice, or video with sexual content. And Ano sabi? Balikan natin. any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content. With sexual content. Video, picture, voice with sexual content. Tama yung title ng batas, Gender-based online sexual harassment. So in relation to my sexual harassment doon, yun ang sinasabi dito ni Fiscal EJ. Hindi lamang yung pagsesend lang ng picture. Hindi lamang yung pagsesend ng video. Dapat may kasamang, pakinggan ulit natin para malinaw. Pakinggan natin. Contains photos, voice, or video with sexual content. With sexual content. Nag-send ng picture with sexual content. Nag-send ng video with sexual content. Dapat ganon. Ayon kay Fiscal EJ, kung nag-send lang ng picture, walang sexual consent, hindi kasama ito sa gender-based online sexual harassment, which is a bawal bastos law. Safe Spaces Act. Ito po yung paborito ni Libayan. No? Ngayon, punta naman tayo ngayon kay Libayan, sa paliwanag ni Libayan. Nakuha na natin yung paliwanag ni Fiscal EJ, so pupunta na naman tayo dito sa paliwanag ni Libayan. Alam niyo kung ano nakakatakot kay Libayan? Kalat yung video niya. Tignan niyo guys ha, ano ba ang Safe Spaces Act? Magse-search tayo dito. O, nandito yung ni Fiscal EJ. So makikita ninyo rito, nandito rin ang video ni Libayan. No? Safe Spaces Act, Free Legal Advice, Gender-Based Online Sexual Harassment. Makikita nyo rito, marami dito, ito pa Free Legal Advice, Breach of Contract Remedies. Ito, Safe Spaces Act, Gender-Based Sexual Harassment in Workplace. So maraming video dito si Libayan na nagtuturo siya ng Safe Spaces Act. So napakadelikado nito at ito matagal na. Matagal na ito mga video niya, 4 na taon na nga nakakalipas yung iba eh. Yes, may nakita ko dito, 2 taon, meron 3 years. Kumbaga, rampant na itong ni Libayan, itong mga video niya sa online. No? So kung halimbawa na itong si Libayan, mali ang kanyang itinuro sa loob ng 4 na taon, anong magagawa ng sorry mo? May naloko na. Yun lang ang tanong ko sa Libayan, pero hindi ko pa sinasabing mali yung Safe Spaces Act mo. Pakikinggan natin kung ano ang pakahulugan ni Libayan sa Safe Spaces Act. Tuloy natin. Pakita ko sa inyo to. Pakinggan ninyo to. Message sa'yo kung ano-ano lang. Di ba? Kasi sinabi mo dito, no? It violates your privacy, the victim's privacy, no? Cyberstalking, tsaka incessant messaging. Siyempre, pag unwanted yun. Spamming, di ba? Pinaparusahan din dito. Spam ng spam sa... Spamming. Kapag ikaw nag-i-spam ka, ang sabi ni Libayan, pinaparusahan din dito. Saan? Sa Safe Spaces Act. So bawal pala tayo mag-spam. Halimbawa, diyan sa comment section, nag-spam kayo diyan. Pwede ko kayong kasuhan. Ano ikakaso ko sa inyo? Safe Spaces Act. Tuloy. Sa'yo, di ba? Dapat yung dapat dito yung ang tawag diyan. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Yung mga peso-peso noon, kung naalala niyo si Atty. Magalong, galit na galit siya doon. Sa mga nagpapaloan, anong tawag sa mga yon? Yung ano bang loan yun? Mga application, may peso yun eh. So yun, makukulit yun. Tinatawagan kayo nun palagi pag hindi kayo nakakabayad. Kaya nagtataka ko, ba't tinatawagan si Atty. Magalong eh? Hindi ba siya nagbabayad? Tanong ko lang yun ha. Tanong ko lang yun. Tuloy. Tumigil na sila eh. Yung laging message sa'yo, tapos tumawag pa noon dito sa naka-live tayo tapos tumawag pa kay Atty. Magalong, di ba? Tapos sinabi niya na pagbayarin niyo si ganto. Meron sinisingil. Siguro ginawang reference si
si Atty. Magalong. Meron yan kasi may tumatawag din sa akin yan. Hindi ko kilala yung sinasabi nila eh. Kung sinong tao, sinasabi ko, hindi na siya magbabayad. Galit na galit. Pupuntaan daw ako. Hindi ko kilala yung sinasabi niya. Niloloko ko lang sila. Hindi na raw siya magbabayad. Wala raw siyang pakialam. Ganon. May tumatawag kasi siguro ginagawang reference yung number ko. O tuloy. Mga peso loan noon, yung mga may utang ka, mangungutang ka ng ganitong amount, tapos pag hindi ka nakapagbayad, ite-text nila, ikaw, araw-araw, 10,000 text messages araw-araw, yung email ka, tapos lahat ng friends list mo, sesendan niya ng kung ano-ano messages na magbayad ka, lahat ng nandoon sa may contact number mo, di ba? So, Nakukuha pa nila noon yun. yun. Bakit? Nakalagay Alam mo, dati, kapag halimbawa nag-register ka sa mga yan, pag inalaw mo yan, lahat ng mga contacts mo kuha nila, nag-download sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, kapag di ka nagbabayad, hinaharas ka, tinetext nila lahat ng nasa contacts mo. O tuloy. dito, invasion of the private, victim privacy through cyberstalking and incessant messaging. Yung mga naniningil na yan, yung mga collection agency, yung mga collection agency, patay sila dito ngayon. Patay? Saan patay? Sa Safe Spaces Act. Tuloy. This is a good law. Pero syempre, I think not everyone is in favor of this one. Kasi nga, maraming mawawalan ng negosyo, di ba? Pero, I think it's a good law, di ba? Cyberstalking and incessant messaging. Alam nyo, visit na tayo sa spam yan sa mga naniningil na yan, makakasuhan na natin sila ngayon dito sa Safe Spaces Act. Ayan, ayan, narinig nyo? Mga attorney, narinig nyo? Kung kayo kinukulit ang mga online apps na yan sa paniningil, pwede nyo palang kasuhan. Ano yung kakaso nyo? Safe Spaces Act, Anti-Bastos Law, Gender-Based, Sexual Harassment. Yun ang sinasabi niya. Ngayon makikita ninyo dito si Libayan, kung magsalita siya, parang alam na alam niya yung batas, ano? Parang yung age of sexual consent, hanggang ngayon yung pinaniniwalaan niya, maling batas pa rin, batas niya lang. 18 pa rin sa kanya eh. Pero dito kung babasahin ni Libayan ito, halos ang bahin siya ng mga zombie dito. Ang galing talaga ni Libayan, oh! Check yan, oh! Ang galing, ang lapit ko talaga ni Libayan! Tambayin! Sinasamba siya rito. Sinasamba din siya ni Bantot dito. Kung doon nga sa 18, doon nga sa age of sexual consent, halos sinuri nila ang puwit ni Libayan eh. Pero mali ang turo ni Libayan doon. Ano pa, bukod doon sa mga naniningil ng online apps, ano pa ba ang sinasabi ni Libayan na sakop ng Safe Spaces Act? O, pakinggan natin ito, may paririnig pa ako sa inyo. Dito kasama na ako, palagay ko. Makakasuhan ako ng Safe Spaces Act. Ano ito? O, pakinggan natin, ha? Siya yung magte-take ng photo, no? Ano? Photo. Siya yung magte-take Nagtitake ng photo. Tuloy. ng photo, no? Tapos i-share niya online, unauthorized. Ayan. I-share niya online, unauthorized. Ay, ginagawa ko yun, ha? O, tuloy. Ano? Meron akong kilala, picture ng tao, diba? Yung mga hindi magandang itsura nila, tapos sinishare niya online Hindi lang magagandang itsura nila, tapos sinishare online. Tapos, without the knowledge of these people. Bawal na yun. No? bawal. Ngayon, kapag kukuha kayo ng pictures of people na dumadaan, di ba, lalong-lalo na yung mga hobbies natin, yung mga na mahilig sa photography, kailangan nyo nang humingi ng Yung may hilig daw sa photography, paano yan? Yung Montero. Ipapakita ko sa inyo. Alam nyo dati, libangan ko yan. Pakita ko sa inyo. Libangan ko yan dati. Street, tawag dyan, street photography. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan, street photography. Yan, Meliap. Ayan, Meliap street photography. Dati ginagawa ko yan. Ayan. Ayan yung naipong kong barya. Naipon akong barya eh. Ayan yung mga kuha ko. Ayan yung mga grab rider. Kinukunan ko. Ayan. Ayan. Tapos sa kalsada. Ayan Ganda Nasaan? Ito yung sa may papuntang Muñoz. Di ba may overpass doon? Kinukunan ko yan. Ano yan? 2:00 ng madaling araw yan. Ayan. Ayan umuulan pa yan. Mahilig ako magkuha ko ng mga picture. Ayan yung mga nagbibisikleta. Ito sa Luneta ito eh. Sa Luneta yan. Ganda ng bike Ayan, naghuhula hop. Ako, bawal yan, Safe Spaces Act. Ayan, mga bisikleta. Ayan. Ayan, chicks. Wow, chicks. Ito, bisikleta, ang ganda, di ba? Libangan ko dati yan, Bulaklak. Ito, sana rin to. Sa Luneta rin to, sa Luneta. Ayan, ganda, no? Submit ko kaya ito sa mga online photo competition. May mga nakikita akong online competition eh. Gusto ko minsan sumali. Ayan. Ito, sa Marilaki. Sino mga nagpupunta sa inyo ng Marilaki? Ayan, nagpupunta ako sa Marilaki, nagpi-picture lang ako. Ayan, mga mga nagba-banking. Pero alam niyo ba bawal mag-picture doon? Kasi alam niyo kung bakit pinagbabawal mag-picture doon? Kasi yung mga nakamotor, pag nakita nilang may mga maniniyot, nag-exhibition. Kaya sumisemplang sila ron. Kaya ang ginawa ng pulis ron, pinagbawal yung picture. Ang ginawa, tumatambay kami sa may manukan. Sino nakakalam yung manukan? Yung Devil's Curve. Ayan, nagpupunta kami, doon kami nagpipicture. Ngayon, ako pala yung isa sa tinutukoy dito ni Libayan. Balikan natin si Libayan. Balikan natin ang katangahan ni Libayan. Pakinggan natin, ha? No? Tapos i-share niya online, unauthorized.
Ano? Meron akong kilala, picture ng tao, di ba? Yung mga hindi magandang ano nila, itsura nila, tapos sinishare niya. Ipapakita natin yan mamaya, Ma'am Ecclesiastico. Ipapakita natin yan. Ipapakita natin na itong silibayan, tanga-tanga talaga ito. Bobo talaga ito. Di ba yan, mag-sorry ka ha? Di ba sabi mo mag-sorry ka kapag mali ka? Ngayon, pakinggan lang ninyo, tapusin ninyo ito. Makikita nyo kung saan nagkamali silibayan. Tuloy. Online without the knowledge of these people. Bawal na yun. Ngayon, kapag kukuha kayo ng pictures of people na dumadaan, di ba, lalong-lalo na yung mga hobbies natin, yung mga na mahilig sa photography, kailangan nyo nang humingi ng permiso kapag i-upload nyo o gagamitin yung picture nila. Ano? Kasi pag linabas nyo yun, kahit maganda yung picture doon. Oh, hindi. Proud pa nga sila eh. Di ba nga, pag kinunan ko sila ng picture, eh di wala na. Kasi ang ginagawa ko kasi, yung hindi nila alam, stolen shot, kumukuha ko, pero napapansin nila ako eh. O kaya minsan may lumalapit. Kuya, nakuhanan mo ba ako? Mga nakuhanan mo ba ako? Lalo na sa Marilaki. Lalapit yan. Tapos bibili nila. Alam niyo ba yung mga photographer doon sa Marilaki? Yung iba ron, trabaho talaga nila yon. Lahat ng nagmumotor na nagbabanking, kinukunan nila ng magandang angle, tapos pamaya-maya lalapit na yon. Tatanungin, may picture ba ako dyan? Binabayaran nila yon. Ganon din naman kapag pumupunta ako sa ibang mga lugar, ba sa Luneta, o kaya kung saan-saan na pasyalan, minsan may lumalapit sa akin, boss, nakuhanan mo ba ako? So, yung sinasabi niya, kapag maganda raw, pag in-upload, hindi naman. Hindi pa naman ako nasita, kasi more on stolen shot ako eh. Yun din naman ang gusto ng mga, ng mga tao na stolen. Huwag lang yung magkabit. Pag nakuhanan ka, yari ka. O, tuloy, yan. Send Gcash yan. Yan. O, tuloy. Tapos ayaw niya na ilabas yun publicly. Hindi pwede. You will be punished based on the Safe Spaces Act. Ayan. You will be punished based on Safety Spaces Act. So, itong paniniwala ni Libayan na ito, na kapag ikaw ay nag-upload ng picture, kahit walang harassment, kahit walang sexual harassment involved, Safety Spaces Act sa kanya yon. Kaya ano nangyari kay Libayan? Pinanindigan niya ito. Ang problema dito, meron itong biktima. Dahil sa maling turo ni Libayan, nagkaroon ito ng biktima. Kaya nga sapat ba na sabihin ni Libayan, yung grave scandal ko, nag-sorry na ako eh. Hindi, Libayan, i-down mo yun. Kasi pwedeng may maging biktima yon. Yun lang ang pinanood yung part na yun, which is hindi mali yun. Kasi yun lang naman yung gusto niyang malaman eh. Wala siyang pakialam sa ibang kaso. Ganun yung mga nakikinig eh. Hindi naman lahat interesado sila eh. Ngayon, since na mali ang tinuro mo, nananatili yan. Tignan mo ito. Diba yan? Ilang taon na ito? 3 years? 4 years? Ilan na kaya ang naloko ng video mo na ito? Ikaw mismo sa sarili mo, naloko ka na ito. At alam nyo kung sino ang naloko pa na itong video na ito? Naging kliyente ni Libayan. Pakinggan natin ha. O, ito. Pakinggan natin. Kaya sasabihin niya, magsosorry ako. Unang-una, Libayan, dapat kang magsorry sa kliyente mo. Dapat kang magsorry sa kliyente mo dahil ito mismo kliyente mo, naloko mo ito. Hindi ako galit dito sa dito sa kinuwang kliyente ni Libayan Hindi ako galit diyan. Naaawa pa nga ako sa iyo dahil mali itong nakuha mong abogado. Pakinggan natin kung paano nagpag-grandstand si Libayan at paano ka napaniwala na itong si Libayan. O, pakinggan natin. Siguro kung nanonood na sa akin yung lawyer na kahapon, siguro natatawa ka na sa akin, Napapailin ka na lang. Sabi, putsingin yung bobo. O, pakinggan muna natin si Libayan. Pakinggan natin. Kulap tayo, pare. Ano sa isa namang live stream. Mga kapatos natin, talaga tong Rapid Tulfo in action, no? Ay! Alam nyo, no? Parang ganito kasi yung conversation dito, no? Parang, kulap tayo, pare. Anong gagawin natin? Magpahiya tayo ng tao? Pwede ba yun? Oo, pare. Magpahiya tayo ng tao. Sisikat tayo. Di ba? Baka makasuhan tayo ng cyber libel yan. Huwag kang mag-alala, senador ako. Tingnan nyo? Gumagawa siya ng istorya na doon lang nag-i-exist sa isip niya. At ito, ina-attribute niya kay Rapid Tulfo at yung mga follower niyang bobo naniniwala sa kanya. Ganyan kadelikado si Libayan. Nagtuturo ng illegal, nagtuturo ng maling batas. So may mga naniniwala sa kanya, hindi nag-iisip eh. Hindi sila nag-iisip. Dumikit lang sila kay Libayan kasi bobo sila. Ano ang sabi ni Libayan? Gusto mo maging matalino? Paligiran mo ang sarili mo ng bobo. Yun ang ginawa ni Libayan. Dahil sa ginawa ni Libayan, ang hindi niya napansin, siya rin pala bobo. May mas bobo nga lang sa kanya. Yun yung mga vlogger niya, followers niya, yun yung mas bobo sa kanya. Pero bobo rin siya eh. Yung palang sinabi mo na gano'n, kung gusto mo maging matalino, paligiran mo ang sarili mo ng bobo, hindi totoo yun. Parang isa rin sa example niya, gusto mo maging pogi, paligiran mo ang sarili mo ng pangit. Hindi rin totoo yun, guys. Tandaan nyo, ang mga mahihilig lang sa pogi, yan yung mga teenager lang. Hindi na tayo mga teenager. Hindi na tayo mga teenager. Dati kapag bata ka, gusto mo, perfect. Pero habang lumalaki ka, hindi na perfect ang tinitignan. Tandaan mo, meron taong magaling magdala ng damit. Hindi ka gwapuhan, magaling magdala ng damit. Pogi na rin yun. Meron mga tao na magaling magsalita, magaling mag-joke, nagugustuhan din ng babae yun. Di ba? Meron naman, dinadaan sa pera. Hindi naman pera, gusto ng babae yun. Yeah. Kaya yung paligiran mo, sarili mo ng pogi, pang teenager lang yun, hindi na yun sa mga matured. Sa mga matured, iba na ang thinking nila.
Kaya yung sinasabi mo na gusto mo maging pogi, paligiran mo sarili mo ng pangit. Bobo, puro kay pangit yan. Joke lang. Joke lang. Gusto mo tumalino, paligiran mo sarili mo ng bobo. Yun ang ginawa dito ni Libayan. Yung mga naniniwala sa kanya. Kaya ngayon, ang ginagawa dito ni Libayan, naglalagay siya ng information na hindi nag-i-exist. Pero, pinaniniwalaan ito ng mga vlogger niya. Pinaniniwalaan ito ng mga subscriber niya. Bakit? Kasi nga, pinaligiran niya ang sarili niya ng mga bobo. Hindi katulad dito sa Ampaliagang. Pinaligiran ko ang sarili ko ng matatalino. Meron di kalibing abogado. Meron piskal. At marami pang lawyer. Hindi lang nagsasalita yung iba. Marami pang lawyer. O tuloy. Grabe, Raffy Tulfo. Grabe, senador. Mga kabatas natin, tignan nyo, title pa lang. Panalo na si Raffy Tulfo. Hipon, ini-scam daw ng kanyang manager. Diba? Samantalang, pag titignan nyo dito mga kabatas natin, hindi naman, ito yung title niya ha, mga kabatas natin. No? Ito yung title niya, ini-scam daw ng kanyang manager. At dito, no, kabatas natin, kapag ikaw ay isang ordinaryong tao at hindi ka senador, no? Yung sabihin mo ang isang tao na estapadora o kaya scammer, ano ho, pwede ka na makasuhan yan. Eh bakit ako? Hindi naman ako senador. Pero sinasabi ko si Boy Bantot yung vlogger mo. Scammer. Yung mismong channel mo. Scammer. Ba't wala akong kaso? So dyan pala nagsisinungaling ka na eh. Yan mismong channel mo, ano, mismong batas natin channel. Scammer yan eh. Oh, ba't walang kaso? Napapaligiran ka na maraming gwapo. Yun lang. Mayroong sagutin yan. Mayroong sagutin yan. Tuloy natin. Diba? Sa dami-dami ng kaso na hinawakan ko, mga kabatas natin, yung mga nagsabi na scammer yung isang tao o estapador, marami nang nakulong. Ay, oh, weh. Di nga. Di nga. Pinawakan ka pala. O, tuloy. Dito, mga kabatas natin sa Raffy Tulfo in action, no? Walang ganyan. No? Malakas si Raffy Tulfo. Pakinggan nyo itong sinabi niya, mga kabatas natin. Pakinggan nyo. Ang makipag-usap sa amin, kayo po ay umalis ng bahay nyo. Then, kung nagbagong isip nyo at gusto nyo pa rin kaming makausap para magbigay ng site, open pa rin kami. For the meantime, O, di ba ang ganda nung sinabi ni Sen dito, kung gusto mo pa rin kami makausap, open pa rin kami. Yan, mga kabatas natin, no? Dahil hindi siya kinausap nitong si Elizabeth Estrada, yung dating ang, manager ng kanyang guest, yung kanyang kakolab. Guys, tandaan nyo, itong ex-manager ni Hipon, naging kliyente yan ni Libayan. Naging kliyente po ni Libayan yan. Shoutout po sa inyo, Piskal. Yari ka na naman sa kabila. Content ka na naman. Iyak ka na naman sila sa kabila. Piskal, content mo to ha. Content mo to. Tuloy. Gusto nyo guys, mag-collab kami ni Piskal? Ano, G? Pag-usapan natin Safe Spaces Act. Parang ambulance chasing. Ayan, sabi ni Ma'am Ekle. Tuloy natin to. Si Harleen Budol. At saka dito mga kabatas natin, no, ang ano dito, ang disgusting din talaga, no. Disgusting daw. So, nakakadiri ng konti, no. Pati yung manager nitong si Harleen Budol, sakay na sakay ng issue na ito. Sakay na sakay din sa issue na ito. Bakit? Dahil vlogger din siya. Ano kakadiri daw? Kakadiri daw, tuloy. Dahil vlogger din siya, mga kabatas natin. May tabang tribunal naman eh. Pwede nyo namang dalhin sa korte yan kung totoo yung ginagawa nyo. Ano ginawa nyo dito? Pinahiya nyo lang yung tao. Uulit-ulitin namin dito sa batas natin, ang pagpapahiya ay hindi parusa sa revised penal code. Noong unang panahon. Yan, base sa sinasabi ni Nicole Harleen daw, no, isa kayong estapadora, sabi niya ganyan. So, sino may konklusyon doon? Sino ang pinakamalupit na judge sa buong Pilipinas? Si Raffy Tulfo. Sabi niya, sino ang may conclusion doon? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, no? Ang hina ng comprehension mo. Ang sabi ni Raffy Tulfo, ayon kay Harleen Budol. Pakinggan natin ulit, pakinggan natin sinabi ni Raffy. nasabi ni Nicole Herlin, isa pa Sabi ni Nicole Harleen. Narinig niyo? Sabi ni Nicole Harleen, ano? tapadora. Estapadora. Sino nagsabi? Si Harleen. Ano ang paano niya, ni Libayan? Anong pakahulugan niya? Base sa sinasabi ni Nicole Harleen daw, no, isa kayong estapadora, sabi niya ganyan. So, sino may konklusyon doon? Sino ang pinakamalupit na judge sa buong Pilipinas? Conclusion daw. Si Raffy Tulfo. mga Conclusion daw ni Raffy Tulfo yun. Kababasa lang ni Raffy Tulfo, sinabi ni Harleen Budol. So, ganyan ka katanga, Libayan. Hindi ka lang tanga, bobo ka pa. Ang hina ng comprehension mo. Sinabi nga niya, galing nga kay Budol, hindi galing sa kanya. Tanga ka kasi. Tuloy. natin. Ano? So, syempre, without hearing the side of Elizabeth Estrada, di ba? Syempre, nakakulab niya na itong si Harleen Nicole Budol noon eh. Tandaan nyo habang kinokontent ito ni Libayan, nakatuwad ang mga zombie sa kanya, sinasamba siya. Ang galing mo, Libayan! At sa kasamaan palad, napanood ito ni Ma'am Elizabeth Estrada at naniwala siya kay Libayan. So anong ginawa ni Ma'am Elizabeth? Kinasuhan itong si Raffy Tulfo at kinuha abogado itong si Libayan. Tuloy. Doon, part 2 ng collab nila. Isa kang estapadora, di ba? Tapos, pinakita ko naman sa inyo kanina doon, di ba? Tinatawag na nangi-scam o kaya scammer, paninirang puri lahat yung mga yun. Safe Spaces Act. Hindi makasukasuhan eh. Pero marami nang kaso nakafile sa kanya. Marami na rin nagkaso at isa siya ron. Kinasuhan niya si Raffy Tulfo rito. Tandaan nyo, kinasuhan niya rito 4. RTIA Foundation, Raffy Tulfo, Harleen Budol, at si Wilbert Tolentino, 4. Tapos nagtataka ako sa kanila, 32-0, 32-0. Huh?
Siyempre wala kayong utak. O ano yan, tuloy natin to. Pakita ko sa inyo 32-0. No, I know that for a fact. Yung mga iba kasi lumapit sa akin. Lumapit sa lapit ka. Singil mo. Natin, itong inyong senador. Sabi siya, yung iba lumapit sa akin. Ang tanong ko, singil mo. Magkano? 1.5. Joke lang. Joke lang. O tuloy. Ay, ating senador pala. Senador natin yun kasi kasali ako. Hmm. Di ba? Estapadora ka. Isipin mo, kayang-kaya mong sabihin yun without even hearing the side of Elizabeth Estrada dahil kaibigan mo si Budol. Tapos si Budol hindi mo pinapila. Hindi makasulat. Anong pakialam mo kung hindi pinapila si Budol? Iyak ka, iyak. Sa'yo, tingnan nyo ha, hindi pinapila si Budol, walang bayad. Sa'yo, bago mo, ano yun, sinisingil mo, di ba may bayad? Tapos, kapag yung oras ng usapan ninyo, nagko-content ka. Siningil mo na nga, hindi ka pa tao kausap. Nemik ka kausap. Sabagay, taga-planet Nemik ka, kano mo si Piccolo. Diba? E ano kung hindi niya pinapila? Kaibigan niya, ikaw na rin nagsabi, kaibigan niya. Pakialam mo, masama ba? Pag kaibigan mo, masama mong bigyan ng pabor? Ganyan ka kabobo. Di ba? Eh bakit yung kinukuha mong mga kliyente, sila Shanwen, sila Apoluna, alam ko si Apoluna hindi mo siningil eh. Bakit hindi mo siningil? Kasi kaibigan mo. O nasagot ba yung tanong mo, bakit hindi pinapila si Hiring Budol? Natural kaibigan, tanga-tanga ka talaga, abogado ka. Ang bobo-bobo mo. Kukwestiyonin din kita, ba't hindi mo siningil si Apoluna doon sa kaso? Walang acceptance fee. Bakit? Kahit kaibigan mo, di ba? O ito, bakit hindi pumila si Hiring Budol? Palagay na natin, hindi pumila. Kasi kaibigan niya, bobo ka talaga ni Bayan. Tapos, bilib na bilib sa'yo yung mga zombie mo. Sa kabobohan mo, tama nga yung sinabi mo, paligiran mo ang sarili mo ng mga bobo. Kasi bobo ka na, hindi bulaklak. Ikaw mismo sa sarili mo, bobong abogado ka, kasama yung mga bobong zombie mo. O tuloy. Tuhan eh. Pero marami nang kasong nakafile sa kanya, mga kapatid natin. No? I know that for a fact. Yung mga iba kasi lumapit. At convicted na siya for libel, mga kapatid natin. Itong inyong senador. Ay ating senador pala. Senador natin yun kasi kasali ako. Di ba? Estapadora ka. Isipin mo, kayang-kaya mong sabihin yun without even hearing the side of Elizabeth. Ayan ito, para matapos tayo. Kinasuhan niya ito ng Safe Spaces Act. No, ano ba yung Safe Spaces Act? Yung pinakita natin kanina. Anong nangyari? Pakikita ko sa inyo yung desisyon dito sa Safe Spaces Act na ito. Pakita ko sa inyo ha. Para magkaroon tayo ng idea. Screenshot window ito. Ito yan. Sabi dito ni Libayan, ayan. At any rate, it bears to stress that personal hurt or embarrassment or offense, even if real, is not automatically equivalent to defamation. Ay, teka. Ay, ano pala ito? GR pala yan. Ito pala. As for the complaint of violation of Republic Act number 11313, ito yung Safe Spaces Act. The acts prohibited under said law must be committed in streets, ginawa sa kalye, public spaces, online. Kaya ngayon, kinasuhan ni Libayan itong apat na ito kasi ginawa daw online. Ano yun? Online and in workplace. In the instant case, complainant claimed, responded, posted her picture. Kiniklaim daw yung complainant na pinost daw yung kanyang picture. Yun yung sinasabi ni Libayan na kapag ikaw ay street photographer at pinost mo yung picture ng tao kahit maganda pa, makakasuhan ka raw ng Safe Spaces Act. Dinala niya ngayon ito sa korte kasi yun ang paniniwala niya eh. Yan sabi niya rito, complainant claimed, respondent, RTIA, posted her picture without consent during the episode in the program Rapid Tulfo in Action. So dun daw sa programa ng Rapid Tulfo in Action, hindi raw siya nagbigay ng consent na i-post yung picture niya, which is nakita nyo kanina, ipakita ko sa inyo ito ha, na nandun, totoo nga na nandun yung picture niya. Ito, pakita ko lang sa inyo para may idea tayo. Ayan, ito yung picture niya. Okay? So, pinost daw yung picture niya nang wala siyang consent. Tandaan nyo guys ang pinaglalaban na itong si Madam kung ano yung sinabi sa kanya ni Libayan kasi yun nga yung argumento nila eh. So, pinost yung picture niya sa program na Rapid Tulfo in Action and that the same constitutes violation of Section 12 of Republic Act number 11313, Rules 4D of the Implementing Rules and Regulation thereof. So, yun yung pinakita natin kanina. Ipapakita ko ulit sa inyo. Kay Fiscal EJ, para ano tayo? Fiscal EJ, ito. Share ko ha. Ito. Kasi Section 12 yung ginamit niya eh. E di gamitin natin yung Section 12 base sa paliwanag. Any unauthorized recording and sharing. Ito. Now let's go to the acts that are considered gender-based online sexual harassment. Ayan. Under Section 12 of Section RA 12. Yung ginamit ni Libayan, Section 12. Ano yun? Tuloy. 11313,
Gender-based online sexual harassment includes acts that use information and communications technology Actually, title pa lang, tapos na laban eh. Ang title nito, gender-based online sexual harassment. Tuloy. terrorizing and intimidating victims through threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or through direct and private messages. So mag-ingat po tayo sa pagsisend ng mga messages dahil pag nag-send kayo ng mga misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks, kahit nasa private message, you can still be held liable under this law. Then we have invasion of the victim's privacy through cyberstalking and incessant messaging. So these two acts must come together, cyberstalking plus incessant messaging. Kasi paano mo naman malalaman na you are being stalked if there was no incessant messaging that goes along with it. Then we have uploading and sharing without the consent of the victim. Ayun na, ito na yung ginamit ni Libayan na reference. Uploading without the consent of the victim. Balik natin ng konti para turuan si Libayan. Di ba nagdudulong-dulungan siya? Mali ka, Titan! Mali ka, Pablo! Tingnan natin kung sino mali. Papakinggan. And sharing without the consent of the victim any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content. With sexual content pala. Ang sabi ni Fiscal EJ, kailangan with sexual content. Ginamit na yung nilibayan ito. Ang problema, walang sexual content. Pero, ipinasok pa rin nilibayan sa Safe Spaces Act. Pakinggan natin Pakinggan natin to. Balikan natin yung katangahan dito ni Libayan. Kaya kung magsalita si Libayan, kala mo galing-galing Pakinggan natin. Sabi dito, during the episode in the program Rapid Tulfo in Action, and that the same constitute with violation of Section 12 Republic Act number 113 of the implementing rules regulation thereof. Ito yun yung binasa ni Fiscal EJ, Section 12, gender-based. Ano ang verdict ng Ano ang verdict ng judge? Ano sabi ng fiscal? Pakinggan nyo. Clearly. Okay natin. Clearly, what is contemplated by the law is the sharing or posting of picture of the victim. Tama nga naman sabi ng mga justice. What is contemplated by the law is the sharing or posting pictures of the victim for the purpose, naku po, may purpose pala yun, purpose of sexually harassing her online. Yung pala dapat ang purpose. The surrounding facts and circumstances in this case do not fall. Ito mga facts mo, mga circumstances mo, ay hindi bumabagsak sa within the ambit of Republic Act number 11313, ay hindi bumabagsak sa Safe Spaces Act. Yun na yun. Hence, the same should also be, dismiss. Ayan, dismiss. Nabasa nyo, guys? Dismiss. Bakit? Kasi yung pinagpuputak ni Libayan, hindi bumabagsak sa Safe Spaces Act. Anong ginawa ng piskal? Dismiss. Pero kung makapagsalita sa content yan, galing, marami na nakulong. Hinawakan ko, dami na nakulong. Utot mo! Sino ngayon maniniwala sa'yo? Maniniwala kami na kulong yung hinawakan mo, mali nga yung sinampa mo dito. Kaya kung ako ang kliyente mo, babatukan kita, simuling kita. Balik bayad. Tanga-tanga ka palang abogado ka. Bakit kinuha mo yung ko? Ba't kinuha mo yung kaso ko? Bakit? Kasi bumilib yung si madam Ang galing sa channel Ang galing sa batas natin channel na scaman Ang galing na dun So, mentay siya. Naniwala siya, hindi ko alam kung sumamba siya na tulad ng ginagawa ng mga vlogger ni Libayan at saka yung mga followers ng Kabatas. Naniwala sila. So ano nangyari yung pa sa korte? Ligwak, talo. Pakinggan ulit natin ang kabubuhan ni Libayan. Pakinggan natin to. Tandaan nyo, mali itong sinasabi ni Libayan na ito. Kaya dapat mag-sorry ka, Libayan. Sorry ka. Pakinggan natin. So, siya yung magte-take ng photo, no? Tapos i-share niya online, unauthorized. Unauthorized tulad ng ginawa ng RTIA. Tuloy. Meron akong kilala, picture ng tao, di ba? Yung mga hindi magandang itsura nila, tapos sinishare niya online without the knowledge of these people. Bawal na 'yon, no? Ngayon, kapag kukuha kayo ng pictures of people na dumadaan, di ba, lalong-lalo na yung mga hobbies natin, yung mga mahilig sa photography, kailangan nyo nang humingi ng galing dito sinasamba siya ng mga zombie. Sinasamba siya ng mga zombie dito. Pero mali ang itinuturo na rito. Ng permiso kapag i-upload nyo o gagamitin yung picture nila. Kasi pag linabas nyo yun, kahit maganda yung picture doon, tapos ayaw niya na ilabas yun publicly, hindi pwede. You will be punished based on the Safe Spaces Act. You will be punished based on Safe Spaces Act. O paano ngayon ipagtatanggol yung bantot ito? Inaykos mo na bantot. Sabihin mo, burol. Sabihin mo, burol. Alam niyo, maging patulong si Anthony, hindi yan. Walang balak matuto yan. Walang balak matuto yan si Anthony. Sipahin nga natin. Wala na yan, patapon na yan kasi talo na yung amo niya Wala na siya magagawa. Kundi tanggapin na lang niya yung katotohanan na yung amo niya, bobo. Libayan, sabi mo uulitin ko to, Libayan. Pakinggan mo Panindigan mo ito.
panindigan mo ito para magtiwala kami sa'yo. O, pakinggan mo ito. Mistakes are pointed out. Hello? Nakita niyo template niya? That's the difference between you and me. I admit I commit a lot of mistakes. But when my mistakes are pointed out, I correct myself and I correct the people who believe in me. Oh, ngayon, di ba yan? I-correct mo ang sarili mo at i-correct mo mga zombie mo. Tanda mo, dalawa yung argumento ko rito ha. Yung sinabi mo tungkol sa property at saka itong Safe Spaces Act. Tindigan mo ito. Huwag kang sinungaling, kapal ng mukha mo. Napakasinungaling mong abogado ka. Tindigan mo ito para hindi kita tawagin sinungaling. So okay ba tayo dyan? Di ba yan? Lutong ano? Ingat tayo mga kapatid. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Ingat po. Salamat sa mga pumunta dito at salamat sa mga taga-ibang planeta na dumayo. Ingat po tayo mga kapatid.